Hello guys, so parang weekly o monthly na lang merong lumalabas na bagong gaming handheld. Tigilan muna natin yung pagre-review no, so dun muna tayo guys sa isa sa mga ninuno ng gaming handheld, which is itong PSP Go. So nakaraan guys, i-review natin yung PS Vita. So ito guys yung isa sa mga ninuno ng PS Vita, itong PSP Go. Pero bago guys yung PSP Go, so meron pang mga ibang variant ng PSP. Unang-una dyan guys is yung PSP Fat. So nirelease yun guys 2004 sa Japan, then 2005 naman guys nirelease siya sa buong mundo. Sumunod doon guys is yung PSP Slim. So nakikita nyo guys na pareho lang yung sequence ng Sony sa pagpapangalan ng mga console nila o mga handheld nila. Kasi ngayon merong PS5 Fat, tapos merong PS5 Slim, tapos merong PS5 Pro. So ganun rin guys sa PS1, PS2, PS3, PS4 no. So may mga kanya-kanya silang tawag. Pero dito guys sa PSP, yung pangatlong PSP nila hindi nila tinatawag na Pro. Ang tawag nila doon guys is PSP Bright kasi guys mas maliwanag yung screen doon. Then after ng PSP Bright no, so ito na ngayon ni-release nila, which is yung PSP Go. So para sa akin ito yung pinakamagandang PSP. Kasi again, may satisfying sound na naman siya. Siguro guys, nagsimula to nung bata tayo pag nakakita tayo ng bubble wrap. So tuwan-tuwa tayo guys nung sa satisfying sound na naririnig natin pag pinipiga natin tong bubble wrap. Ayun oh. Heaven. Nasa heaven ako. Then ang last version na ginawa nito is yung PSP Street. So yun guys ang pinakamura ng PSP, pero yun rin guys yung maraming inalis yung Sony. Unang-una guys, inalis niya yung Wi-Fi connectivity. And isa pa guys, inalis yung stereo speaker niya, ginawa na lang siya mono speaker. So sa vlog na to guys, pag-uusapan natin yung pros and cons nitong PSP at kung worth it pa ba siya ngayong 2025. So kung medyo bata ka pa, siguro hindi ka pa nakita nitong PSP Go. So ganito yung itsura niya. So ang screen size nito guys is 4 inches. So sa taas siya guys may mga button, syempre LR. So wala siyang L2 saka R2. Then ito yung volume plus minus. Tapos nandito guys yung PSP button niya. So kung gusto mong bumalik sa home, ito yung pipindutin mo. Tapos nandito yung power button niya. So dito guys hindi siya pinipress, ini-slide siya. Tapos sa ilalim niya guys yung 3.5mm jack. So dito guys yung charging port niya, so hindi siya type C. So ganito guys yung pang charge niya talaga. So dumako na tayo guys dun sa mga pros ng PSP Go ngayong 2025. Siyempre, unang-una dito guys is yung kanyang portability. Nakita nyo naman gaano to kaliit ito. So, mas malaki pa nga itong RG28XX na isa sa pinakamaliit na retro handheld dito sa PSP. Ang screen nito 2.8 inches lang. Ito naman guys is 4 inches. So, para siyang Retroid Pocket Flip na kapag ka in-slide mo siya, pababa, protektado na guys yung kanyang mga button. No? So, ganoon rin guys sa Retroid Pocket Flip. So, nasa loob guys yung kanyang mga button. So, kapag sinara mo siya, protektado na rin guys yung mga boto niya. Pero ang problema naman dito guys, no, hindi protektado yung screen niya kasi naka-expose pa rin siya. And kitang-kita nyo naman guys, na kasyang-kasya lang to sa palad ko, kaya kasyang-kasya rin to guys sa bulsa nyo. So pangalawa guys, ang kinagandahan dito yung design niya. So kung nakita nyo yung latest ngayon na unburnick na slide, so dito guys ginaya yung design yun. So pangatlo guys, ang kinagandahan dito ay hindi mo na kailangan bumili ng games dito. Usually, ang mga PSP ngayon naka-jailbreak na. Tapos guys, yung jailbreak narinig ko nung bumili ako ng PSP nung 2010 yata kung di ako nagkakamali, worth 10,000. At dahil nga guys naka-jailbreak siya, libre na guys lahat ng game niya. And pwede ka rin dito guys maglaro ng mga retro games like PS1, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, Dreamcast, etc. So masasabi natin guys na ang PSP ang isa sa mga ninuno na mga retro handheld na kamukha nito. Kasi nga guys, kaya nito mag-emulate ng mga retro games. So sumunod guys na kinagandahan nito, kahit na pinabayaan na siya ng Sony, hindi pa rin siya guys pinapabayaan ng community niya. Kasi hanggang ngayon guys makakita ka pa rin ng community na sinusuportahan talaga nila guys yung mga PSP. Kasama na syempre ito guys itong PSP Go. Sumunod guys is yung kanyang affordability. Kasi makakabili ka ngayon guys ng PSP mga worth 2,000 na lang. Kung PSP Go naman ang bibilin mo siguro mga 2,500 to 3,000. Meron ka ng ganito. So, ang ginagandaan guys ng PSP kaysa sa mga ganito ay gawa siya ng Sony. So, nakita nyo naman to, sobrang tanda na nitong handheld na to pero hanggang ngayon gumagana pa rin. And last na kinagandahan nito yung kanyang controls. Ang sarap pindutin guys ng controller nito. Ang problema lang para sa akin, pag maliit yung kamay mo, tas PSP Go yung binili mo, eto maliit masyado tong analog niya. Gamunggo na lang. So pakita ko sa inyo, itong God of War. Masarap pa rin siyang laruin guys. And hindi siya ganun kasakit sa kamay kahit na maliit siya. Siguro dahil sa curve yung dito. Sarap pindutin ng mga buttons ito guys. Hindi siya maingay. Hindi kamukha ng mga unburnick. Parang calculator eh. Ito talaga guys, solid talaga yung pagkakagawa dito. Dahil yung mga button na to guys, ang sarap niyang pindutin. So kung lalagyan mo pa to ng grip, mas gaganda pa to. So ngayon guys, dumako naman tayo sa cons nitong PSP Go. So unang-una guys, yung official store ng PSP ay hindi na siya active. So kung talagang mahilig ka sa mga legit na games,
wala ka na mabibili na games nito. So mangyari yan guys, through jailbreak ka na lang talaga guys makakapaglaro ng mga games sa PSP. So pangalawang disadvantage nito, kung meron ka mang mabili na physical games, wala to guys na UMD drive. Hindi ka mukha guys ng ibang PSP, yung PSP Pat, yung Lite, yung Bright, at syempre yung Street, meron siya guys slot para sa UMD. So doon mo guys nilalagay yung bala ng PSP. So dito guys wala siyang lalagyan. Kumbaga guys sa PS5, di ba, merong PS5 na may disc, tapos meron namang PS5 na digital edition. So kumbaga sa PS5 guys, ito yung digital edition nila. And sumunod guys na magiging issue mo do is yung internal storage niya, no? Kasi 16 gig lang to, which is sobrang liit na sa panahon ngayon. So pwede mo naman siyang i-expand dito. Kaso guys, ang memory card nito ay hindi pangkaraniwan. So hindi siya micro SD. So meron talaga guys ginawa yung Sony na sarili nilang memory card. So pwede ka naman guys gumamit ng micro SD adapter para nga guys madagdagan mo yung capacity nitong PSP Go. Sumunod guys sa pangit dito is yung kanyang hardware capability. Kasi kung i-emulate mo guys ang PSP sa cellphone, mas maganda pa yung magiging experience mo kaysa dito ka naglalaro sa PSP Go. Kasi sa cellphone guys, pwede mong itaas na up to 4 times yung kanyang graphics, no? So ang mangyari doon, yung mga games sa PSP nagmumukha tuloy siyang remastered. Hindi ka mukha dito na makikita nyo na lumang-luma na talaga to. Etong God of War na to, tumatakbo lang siya ng 30 frames per second. Pero kapag in-emulate mo to guys sa cellphone mo, kaya mo itong patakboy ng 60 frames per second eh. So maglalaro ka guys sa mga PSP games at maarte ka sa graphics, mas may enjoy mo talaga to guys, no, kung i-emulate mo na lang to ngayon. Then ang pinakahuling cons nito para sa akin, syempre ang kanyang battery life. So alam naman natin guys na mga device kapag ka tumatagal, nagde-degrade yung kanyang battery. So dahil nga guys luma na to, sigurado yun guys yung battery nito ay hindi na siya guys katulad nung parang bago pa lang siya. Hindi ko rin sure guys, no, kung meron pang brand new battery nito kung gusto mo palitan yung battery niya. So conclusion tayo guys, para sa akin hindi na worth it ang mga PSP. So mas maganda pa guys ang magiging experience mo pag in-emulate mo guys yung mga games ng PSP dito sa mga retro gaming handle na to kaysa mismo dito guys sa PSP Go. Pero minsan kasi guys iba pa rin talaga yung pakiramdam eh, no, kapag yung game ay nilalaro mo dun sa native hardware niya, hindi mo siya in-emulate kamukha nito. So kung gusto mo guys may experience ulit yung feeling ng naglalaro ka sa PSP, so mura lang naman siya guys, 2,000, 3,000 makakabili ka na nito. Tapos yun yan, naka jailbreak na rin naman siya. So hindi mo na guys kailangan gumastos sa mga games nito. So kung gusto mo guys ng ganung pakiramdam, no, so worth it pa rin yun para sa'yo. Pero para sa akin guys, no, hindi na talaga siya worth it ngayong 2025. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated pag may mga bago upload about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!